Nung minsang napunta po kami sa isang lalawigan sa katimugang bahagi ng Luzon. Di ko po masasabi ng taasan na aswang talaga yung aming mga nakaharap doon. Pero base na rin sa mga kwento na narinig ko mula dito sa inyong programa, ay naisip ko may posibilidad. Kaya napagdesisyon akong ibahagi na rin yung nangyari sa amin ng mga kaibigan ko, at kayo na lang ang bahalang magpasya. Madaling araw pa lang ng mismong araw ng alis namin na magkita-kita kami noon ng mga kaibigan ko sa Kamyas, doon sa may Quezon City. Napagkasunduan kasi namin doon sumakay ng bus papunta doon sa aming destinasyon. Masayang masaya noon ang lahat. Tandang-tanda ko pa nga na halos hindi nawawala yung mga ngiti sa labi ng mga kaibigan ko. Maging ako nung oras na iyon, masayang masaya din. Wala kaming tigil sa pagkukwentuhan. Akala mo ay noon lang uli kami nagkita-kita, samantalang halos araw-araw naman ay magkakasama kaming lagi. Siguro ay ganun talaga kapag masyado nang malapit ang loob nyo sa isa't isa. Nang dumating kami dun sa lugar ay tanghali na. Pagkatapos kasi namin bumaba ng bus noon, ay may sinakyan pa kaming jeep, at medyo malayo pa yung aming biniyahe. Ang una ko kaagad napansin pagbaba namin mula doon sa jeep ay yung kumpol ng mga tao na naandoon sa may kanto ng 100 papasok. Nakita ko kasing nagbubulungan sila, at hindi ko rin gusto yung paraan ng pagkakatitig nila sa amin. Na naglalakad na kami papasok ay parang kinabahan ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Ang lakas ng kaba sa aking dibdib, na tila ba may mangyayaring masama. Pero wala akong anumang ideya sa kung ano yung panganib na nagbabadya. Sabi sa amin ng isa naming kaibigan, hindi naman daw malayo yung aming lalakarin at amin ang mararating yung bahay ng kanyang kaanak. Kaya tiwala naman kami at kampante na makakarating kami doon ng maayos. Dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita ay tila sanay na siya doon sa lugar. Pero hindi pala. Dahil ang tagal na namin naglalakad ay hindi pa rin namin narating yung aming destinasyon. Hindi pa rin namin nasapit yung bahay ng kamag-anak niya. At nang simula na namin siyang kulitin, ay doon pa lamang siya umamin sa amin na naliligaw na raw kami, at katulad namin ay iyon lang din pala ang una niyang pagpunta sa lugar, na itinuro lang pala ng kamag-anak niya yung direksyon at kung ano yung aming mga sasakyan. Nung mga oras na iyon ay tila kami na lang ng mga kaibigan ko ang naglalakad, at wala kaming natatanaw na kabahayan. Kaya wala kaming mapagtanungan. Pilit na inunawa ng kaibigan namin yung mga direksyon na ibinigay sa kanya ng kamag-anak. Wala nang ibang paraan para makaalis kami sa pagkaligaw, kung hindi ang subukan at pagtiwalaan na rin yung mga direksyon na itinuro sa kanya. Noong mga oras na iyon
ay naisip kong marahil ay iyon na yung mangyayaring hindi maganda. Kung kaya, nakaramdam ako ng matinding kaba nung papasok pa lang kami sa hindi simentadong daan na iyon. Pero kahit ganun na yung sitwasyon, kahit paano, ay nababawasan yung kaba na aking nararamdaman paminsan-minsan. Dahil na rin sa ganda ng mga tanawin. Probinsyang probinsya kasi yung lugar. At hindi ako laging nakakaranas ng ganon. Kaya lang, habang lumilipas yung oras, ay bumabalik yung pag-aalala ko. Ang totoo ay hindi lang naman ako. Maging yung mga kasama ko ay parang nakakaramdam na rin sila ng takot. Dahil paano na lang kung hindi talaga namin matuntun at tuluyan na kaming maligaw. At ang mas ikinabahala pa namin ay yung baka abutan na kami ng dilim sa daan. Nang mga mag-aalas 4 na siguro iyon ng hapon, habang patuloy pa rin naming sinusubukan na matuntun yung bahay ng kaanak ng kaibigan namin, ay iminungkahi nung dalawa naming kaibigan na bumalik na kami habang maliwanag pa. Pero sinabi ng kaibigan namin na subukan pa namin na tahakin yung daan pagkat malakas daw yung kutob niya, na baka nasa una na yung bahay na aming pupuntahan. At sinang-ayunan naman iyon ng dalawa pa naming kaibigan, kung kaya nagpatuloy pa kami. At may nakita nga kaming kabayan. Sa pagkakatanda ko ay may mga 5 iyon na halos magkakatabi. Kaya natuwa kami noon na yung kaibigan namin na siyang nagyaya sa amin doon ay napasabi pa nang yun nga daw yung sinasabi niya, at tila may pagmamayabang pa na sinabing hindi barang at tama siya. Tama daw yung kutob niya. Hindi na namin pinansin pa yung mga iba pa niyang sasabihin at pagyayabang. Para nagmamadali na kasi yung mga paa namin na nag-uunahan para lang makarating na doon. Habang papalapit kami ay napansin na kami ng mga taong naroon. At nakita namin unti-unti nang kumapal yung bilang ng mga taong naroon doon sa may bakod na tila ba hinihintay kami. Nang tuluyan na kaming makalapit sa kanila, ay pansamantala kaming natigilan. Nakita ko yung kaibigan namin na tinitingnan niyang mabuti yung mga tao na kanya silang sinisino at iniisa-isa, at tila hinahanap yung kaanak niya. Na ipinagtaka ko iyon, at siguro maging yung iba pa naming mga kasama ay nagtaka rin nang makita yung reaksyon nito. Dahil isa yung reaksyon na nagsasabing hindi niya nakikilala yung mga taong nasa harapan niya. At hindi ko po alam kung tao nga ba ang mga iyon, Sir Bibi. Dahil para silang mga mangangain ng tao. Sa pagkakatitig pa lang ng iba sa amin, ay mararamdaman mo hindi nila nagustuhan yung presensya namin doon. Habang yung iba naman ay tila ba kabaliktaran. Parang masayang-masaya na makita naman kami. Pero yung napapansin naming saya sa mukha nila ay hindi lamang saya ng pananabik, kundi parang may halong pagkatakam. Kaya ako nasabi ay dahil sa napapadila pa yung iba.
Tama po yung narinig niyo, sir. Naglalabas-masok yung dila ng iba na natatakam. Para pansamantalang maputol yung hindi magandang tagpong iyon, ay nagtanong yung kaibigan namin sa kanila kung kanila bang nakikilala yung kanyang kaanak, kung taga roon pa raw ito. Pero hindi siya sinagot ng kahit isa sa mga iyon. Isa ang nagsalita, pero ang sinabi ay pumasok daw muna kami sa kanilang bakuran, magpahinga, at kung maaari ay doon na daw kami magpalipas ng gabi, pagkat sigurado raw na kami ay mga pagod na. Pero dahil sa hindi magandang nararamdaman namin patungkol sa kanila, kung kaya tinanggihan namin ito at nagpasalamat na lang sa kanilang iniaalok. Tumalikod na kami at nagmamadaling tinahak yung daan pabalik. Nagmadali kami pagkat malapit nang lumubog ang araw. Ramdam kasi namin na may masamang tangka ang mga taong iyon sa aming magkakaibigan, na sa tingin nga namin ay hindi basta mga karaniwang tao lamang sila. Masama ang kutob namin. At medyo nahiwagaan pa nga kami sa kanila, dahil parang hindi sila makalabas ng kanilang bakuran at tila umiiwas sila sa liwanag ng araw. Kaya kapansin-pansin din na yung pinagtirikan ng kanilang mga bahay ay napapalibutan ng mga malalaking punong mayayabong ang dahon, at naroon sila nakatayo kung saan mayroong lilim. Nung nakaharap namin sila, bukod sa pangamba na baka sundan nila kami, ay ipinag-alala din ng mga kasama ko yung direksyon pabalik. Hindi lang kasi isang diretso yung aming dinaanan. Sinabi ko sa kanila na ako ang mauuna at kanila na lamang akong sundan. Nung makaramdam kasi ako ng hindi maganda, bago kami pumasok at tinahak ang daan, ay binuksan ko yung malaki kong baon na kornik at nagiiwan ako ng butil sa dinaraanan namin. Kaya iyon yung sinundan namin pabalik. Nang wala na sa kalahati ang aming lalakarin para muling makabalik sa highway, ay nakasalubong naman namin yung mga nag-uumpukan doon sa kanto. At para bang tuwang-tuwa sila nang makita kami. Sinabi nilang sinundan talaga nila kami, pagkat nagtaka daw sila kung saan ang aming punta, at nag-alala na baka hindi na kami makalabas pa ng buhay. Na nang marinig namin ang sinabing iyon ng isa sa kanila, ay agad nang nabuo sa isipan namin na marahil ang tinutukoy nilang panganib ay yung mga nakaharap namin. At hindi nga kami nagkamali, pagkat na mag-usisa pa kami ay sinabi nilang hindi umano mabuting angkan ang mga iyon, na mga lahi umano ng aswang. Di ko alam, pero iyon din kasi ang kutob ko. Bagaman hindi ko sila nakitang nagpalit ng anyo sa aming harapan, ay malakas ang kutob kong hindi nga talaga sila mga karaniwang tao. Nalaman namin nung huli na napaaga pala yung pagpara ng kaibigan namin sa jeep, na yung lugar pala ng kaanak niya ay sa unahan pa, at mali kami ng pinasok na daan. Hindi pala yun papunta sa kasiyahan na siyang pakay namin nung araw na iyon, kundi patungo pala sana iyon sa aming kamatayan.
Magandang gabi sa iyo, Sir Bibi. Sana ay mapansin mo itong kwento ko. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ronnie. Ilang buwan na rin akong sumusubaybay sa iyong mga kwento. At aaminin kong nalilibang talaga ako at maraming natututunan. Kaya naisipan ko ring ibahagi itong kwentong nalalaman ko. Karanasan po ito ng tiyahin ko na si Auntie Mila. Bali siya po ang bunsong kapatid nila nanay. Sila nanay po ay taga Visayas at halos lahat sila ay doon na lumaki at nanirahan. Tanging ang nanay ko lang ang nakapagtrabaho dito sa Maynila. At nang makilala niya si Papa at nang mag-asawa na sila, ay dito na rin tumira. Kaya dito na ako ipinanganak at lumaki. Pero madalas po kaming nagbabakasyon sa kanila. Kaya kilala ko ang halos lahat ng mga kamag-anak nila nanay. Mas malapit ako sa kanila kesa sa side ng tatay ko. Dahil ni minsan ay hindi pa kami nakapagbakasyon sa kanila. Minsan, nang makauwi kami sa probinsya nila nanay, ay naikwento ni Auntie Mila sa amin yung kanyang naging karanasan na kababalagan. Doon po kasi sa probinsya nila ay pinaniniwalaan talaga ang mga aswang. Pagkat marami silang mga karanasan tungkol sa mga ito. At yun na nga, nang madaanan minsan ng kanilang kwentuhan ang tungkol doon, ay naibahagi ni Auntie Mila yung nangyari sa kanila ng mga anak niya. Wala kasi noon ang kanyang asawa dahil nagtatrabaho ito sa isang construction company at kasalukuyang may project sila noon sa Cavite. Kaya si Auntie Mila lang at dalawa niyang anak ang nasa kanilang bahay noon. Bali bumukod kasi sila. Nakabili sila ng lupa sa ibang bayan at doon na nanirahan. Nagkaroon kasi sila ng alitan ng kuya nila nanay. Kaya para hindi na lumala pa at nang makaiwas na rin sa gulo, ay nagpasya silang sa ibang bayan na lang manirahan. Nakabili sila nga ng lupa na may sukat ito ng halos 1 hektarya na nabili lamang nila sa murang halaga. Kaso ang problema, doon pala sa kanilang nilipatan ay mayroong mag-anak na mga aswang. At bantog na bantog ito doon sa kanilang lugar. Pero nung una ay hindi pa ito nalalaman ni Auntie Mila. Hindi naman kasi siya palalabas ng bahay. Kung lalabas man, ay doon lang rin halos sa nasasakop ng kanilang lupa upang magtanim lang ng mga gulay. At wala rin naman siya gaano pang kilala doon sa kanilang lugar. At isa pa, yung lupa na kanilang nabili ay hindi malapit sa kalsada, na mahigit 200 kilometro din siguro ang layo noon. Na ang tawag doon sa kanila ay nasa gawi silang Ilaya. At solo lamang ang bahay nila. Wala silang kalapit doon. Kaya umaalis lang talaga siya sa kanila kapag magpupunta ng bayan upang mamili ng kanilang mga pangangailangan. Ang dalawa niyang anak noong mga panahong iyon ay kapwa nag-aaral pa lang sa elementarya. At ang bahay nila noon ay yari pa sa kawayan at pawid. Nang may halos 1 buwan na silang naninirahan doon, ay may dumaan sa kanilang bahay
na isang matandang babae. May bakod na kawayan palibot ang kanilang bahay, na nang mapadaan ito sa gilid noon ay kasalukuyan siyang nagbubunot ng nyog o tinatanggalan iyon ng balat. Kaya nang mapatingin siya dito ay agad niya itong nginitian. Pero biglang binawi ng matanda ang pagkakatitig sa kanya. Nakita niyang huminto ito at nagtanong kung kailan daw sila lumipat doon. Dahil nanibago daw ito pagkat may bahay na. Magalang namang itong sinagot ng tiyahin ko. Nagpatuloy pa umano ang matanda sa pagtatanong kung nasaan daw ang kanyang asawa at kung sino-sino sila na naroon sa kanilang bahay. At dahil sa hindi naman iyon minasama ni Auntie Mila, ay kanyang sinabi na sila lang ng mga bata ang naroon dahil nagtatrabaho sa Cavite ang kanyang asawa. Tinanong ng matanda kung nasaan na yung kanyang mga anak, na para bang gusto nitong sila ay makita. Kaso nung mismong mga oras na iyon ay nasa paaralan naman ang mga ito. Kaya kanyang sinabi rin sa matanda, natatango-tango ito na ipinapahiwatig na kanyang naintindihang lahat ng mga isinagot sa kanya ni Auntie Mila. At pagdakay, nagpaalam na rin ito. Ayon sa tiyahin ko, maayos naman ang kanilang naging pag-uusap. At walang-wala talaga sa isip niya na iyon na pala ang mitya ng kapahamakang naghihintay sa kanila. Naisip niya kasing normal lang naman iyon para sa mga datihang taga roon na magtanong kapag may nakitang ibang muka na hindi sa kanila pamilyar. At hindi rin naman daw niya nakakitaan ang matanda ng masamang intensyon. Malumanay umano ito magsalita. Yun nga lang, habang nakikipag-usap ay hindi ito nakatingin sa kanya. Pero hindi pa rin iyon binigyan ng masamang pakahulugan ng tiyahin ko. Ang nasa isip umano ni Auntie Mila noong mga sandaling iyon ay baka nahihiya lang ito dahil sa noon pa nga lang sila nagkaharap. Kinagabihan noon, matapos nilang makakain ng hapunan, habang gumagawa ang kanyang mga anak ng kanilang mga gawaing bahay sa kanilang mga aralin, at siya naman ay abalang nagliligpit pa sa kusina, ay bigla nilang narinig na kumahol ng malakas ang kanilang aso. Pero saglit lamang iyon, na ang sunod nilang narinig ay parang umiiyak na ito, na para bang nabahag ang buntot. Gayunpaman ay napasilip pa rin si Auntie Mila sa mga puwang na nasa gilid ng kanilang hugasan. May malaking espasyo kasi doon na ang pinaka-grills niya ay kawayan. Pero wala naman siyang nakita. Medyo maliwanag naman ang buwan noon. At kung sakali mang may tao, ay makikita niya sana ang liwanag ng dalang flashlight nito o kung ano man yung pang-ilaw na kanyang gamit. Pero wala siyang nakita. Kaya medyo nakaramdam siya ng kaba. Sabi ni Auntie Mila, kanyang minadali na ang ginagawa at isinarang mabuti ang bintana at pinto ng kanilang bahay. Tinulungan na rin niya ang kanyang mga anak sa kanilang mga ginagawa upang mabilis na itong matapos. At
at inutusan na niya silang matulog. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarinig na siya ng huni ng isang aswang. Pamilyar siya sa huni ng mga ito dahil nga sa doon na siya lumaki. At ilang beses na rin silang pinadaanan sa kanilang bahay noon noong mga panahong dalaga pa siya. Bigla nang kumabog ang dibdib ni Auntie Mila. Pagkat tama nga ang kutob niya noong una, na kaya kahit yung matapang nilang aso ay tila naunahan ng sindak at umiiyak na nagtago. Napansin niya na tulog na ang kanyang mga anak. Tila nakahugot naman siya ng lakas ng loob mula sa kanila, lalo na nang makita niya ang kanilang maamong muka. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanilang papag at tinungo ang pinakakusina ng kanilang bahay. Kinuha niya yung itak ng kanyang asawa at muling bumalik sa higaan. Maya-maya ay nakarinig siya ng pagpagaspas. Hindi siya gumalaw at nanatili lamang sa kanyang pagkakahiga. Pero pinapakiramdaman niya iyong mabuti. Hanggang sa bigla na lang may tumapo na isang ibon na kulay itim doon sa may puwang na nasa hugasan. Kitang-kita niya iyon mula sa kanyang pwestong inihigaan. Dahil sa isang diretsuhan lang naman ang pagkakayari ng kanilang bahay. Mapula ang mga mata nito at tila ba pinagmamasdan nitong mabuti ang kabuuan ng bahay. Sobrang lakas na ng kaba na kanyang nararamdaman noong mga sandaling iyon, nang biglang lumipad ang ibon at tuluyan na itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakita ni Auntie Mila iyon, dahil sa hindi na yun abot at sakop ng kanyang paningin, dahil nga sa nakahiga siya sa kanilang papag at nagkukunyaring tulog. Pero patuloy niya iyong pinapakiramdaman. Ginamit niya muna ang kanyang imahinasyon na sa tansya niya ay nasa lupa ito na siyang pinakasahig ng kanilang bahay. Ang hindi niya lang magawang isipin ay kung nasaan na ito banda at kung ano na ang ginagawa. Nagtalukbong si Auntie Mila ng kumot para mas maitago niya yung kanyang pagkukunwari na natutulog lamang siya. Pero naninagad niya ang ilang bahagi ng bahay dahil sa manipis lang naman iyon. Idagdag pa na may pumapasok na liwanag mula sa labas dahil sa buwan. Gayon din yung liwanag na nagmumula sa kanilang lampara. Nang bigla na lamang bumungad ang ibon, na mabilis itong lumipad at dumapo sa panganay niyang anak. Muntik na talaga siyang mapasigaw dahil sa pagkabigla. Buti na lang at kanya pa ring napigilan ang sarili. Mabilis na gumana ang kanyang isipan, at para hindi matuloy kung ano man yung binabalak ng ibon na yon, na sa tingin niya at malakas talagang kanyang kutob na hindi yung karaniwan, ay agad niyang niyakap ang dalawang anak at tinandayan na kunyari ay tulog pa rin siya at hindi napansin na naroon yung ibon. Dahilan para magulat at mabugaw ito. Kaya umalis iyon sa pagkakadapo sa kanyang panganay na anak.
Dahan-dahan ang hinugot ni Auntie Mila yung itak na nasa kanyang likuran mula sa lalagyan nito. Ilang minuto ang lumipas. Nagtatayuan na noon ang kanyang mga balahibo sa katawan. Pero nilalakasan lang niya ang kanyang loob, alang-alang sa mga anak. At matyaga pa rin siyang nagbantay. Nang bigla na lamang lumitaw ang isang kamay na mayroong mahabang kuko doon sa gilid ng papag at humawak sa tiyan ng kanyang anak. Halos maputol na umano ang kanyang hininga dahil sa tindi ng takot. Pero pilit pa rin niya iyong pinaglabanan at umusal siya ng maikling panalangin na sana ay ingatan sila at ilayo sa kapahamakan. Hinawakan na ni Auntie Mila ng mahigpit yung itak sa isa niyang kamay. At hindi nga siya nagkamali. Hindi karaniwang ibon yung pumasok sa kanilang bahay. Dahil dahan-dahang umangat yung ulo noon mula sa ilalim ng papag. At laking gulat niya nang kanyang mamukaan kung sino iyon. Na nanlilisik pa ang mga mata nito na animoy takam na takam sa pagkaing nasa kanyang harapan. Na nang ibukan nito ang kanyang bibig ay tumulo pa ang marami at makapal na laway nito. Na ang tanging nasabi na lang umano ni Auntie Mila ay ikaw pala yan. Sabay taga sa matandang babae na nakipag-usap sa kanya noong tanghali. Mabilis namang naiangat nung matanda ang kanyang kamay na itinakip sa kanyang ulo at mukha, kung kaya nagawa nitong masangga iyon. Pero nakita ni Auntie Mila na kanya iyong nasugatan, na mabilis nang kumilos upang makatakas. Winasak pa nito ang kanilang pintuan, na nang sundan ito ni Auntie Mila ay ang tanging nakita na lamang niya ay yung ibon na kulay itim na lumilipad ng papalayo. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Melanie. Kasalukuyan nagtatrabaho ngayon dito sa ibang bansa. Katulad po ng marami sa inyong mga tagapakinig, ay lumaki din po ako sa probinsya. Kung kaya, may ilan din po ako mga nakakatakot na karanasan. Ang una kong naging karanasan ay nang minsang utusan ako ni nanay na bumili ng sardinas at miswa upang may maiulam kami sa hapunan. Malalayo ang pagitan ng mga bahay doon sa amin. Kaya nakiusap pa ako noon na kung maaari ay magkatay na lang kami ng manok. Kaya lang, di hamak na mas gusto talaga ng mga magulang at kapatid ko ang sardinas. Kahit ako ay mas gusto ko iyon. Kaya lang, dahil nga sa malayo ang bibilang tindahan, kung kaya iminungkahi ko na magmanok na lang muna kami. Pero dahil sa hindi na ganong karami ang mga alaga naming manok, kung kaya hindi rin pumayag sila nanay. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod. Naabutan ako ng halos 1 oras balikan sa paglalakad. At mabuti sana kung puro patag lang yung aking daraanan. Ang kaso mo ay hindi. Magmula sa amin ay aakyat ka pa ng mataas. At mahaba-haba yung pataas na bahaging iyon. Pagkaahon doon
ay may bahaging panayad lang. Pero matapos naman iyon, ay matarik na ulit at dire-diretso na yun hanggang sa tuktok. Bago lulusong at naroon na yung bahay nung nagtitinda doon sa aming lugar. Pagkatapos kong makabili at nang ako ay pauwi na, habang pababa ako ng bundok, ay bigla akong kinilabutan. Lalo na doon sa bahagi kung saan dating tinayuan ng bahay ng kaanak namin. Medyo madilim na kasi yung bahaging iyon dahil sa mga naglalakihang puno na naroon. Bukod doon, parang mayroong kasing sumusunod sa akin. Kaya panay din ang lingon ko. Kinabahan na talaga ako nung oras na iyon. Kaya mas nagmadali pa ako. Wala pa naman akong dala na kahit ano, maliban lamang sa mga binili ko. Nagpatuloy pa yung nararamdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. Nang minsan pa akong lumingon ay nagulat ako. Nang bigla na lamang may sumulpot na isang napakalaking aso sa aking likuran. Hindi karaniwan iyon doon sa aming probinsya dahil wala namang gumagalang aso doon, maliban na lang pagkaminsan nakasama nito ang kanyang amo. Kadalasan ang mga aso ay nasa bahay lang talaga. Kaya iba na ang nasa isip ko noong mga sandaling iyon. Mabilis akong tumakbo nang makita ko ang asong iyon at nagsisigaw ako. Sa sobrang takot ko noon, pakiramdam ko ay hihimatayin ako para akong malalagutan ng hininga. Pero pinilit ko pa rin at hindi ako tumigil. Naririnig kong may sumisigaw doon sa bahay namin na inaalam kung ano din yung isinisigaw ko. Kaya minsan pa ay sinabi ko sa kanilang tulungan nila ako dahil may aswang. Maya-maya ay narinig ko na yung mga boses nila. Kanila akong sinalubong. Pagkakita nila sa akin ay nag-alala sila pagkat putlang-putla ako at nanlalamig dahil sa sobrang takot. Ang sunod kong naranasan ay nangyari noong minsang pauwi kami ng nakababata kong kapatid mula sa paaralan. May kalayuan po ang pinapasukan namin noon at nilalakad lang namin ito. Dahil sa bukid kami nakatira. Ang pasok namin noon ay buong araw at madalas ay inaabutan na kami ng takip silim sa daan dahil nga sa layo. Isang araw, habang kami nga ay papauwi na, may bigla na lamang tumawid sa aming dinaraanan sa gawin naming unahan. Napakabilis noon. Kung kaya, hindi namin natukoy kung ano iyon. Kulay itim iyon na malaki. Ang una kong naisip talaga ay isang uri lang iyon ng hayop, pero di ako sigurado kung ano. Dahil hindi naman iyon nakakatulad ng isang baboy o aso. Nagulat talaga kaming magkapatid nang bigla iyong dumaan sa aming harapan. Kaya napatigil kaming sandali at pinalipas ang ilang minuto. Medyo natakot din kasi kami. At nang sa palagay namin ay wala na iyon doon, tsaka kami nagpatuloy sa paglakad. Pero iniwasan namin yung gilid ng daan kung saan namin iyon nakitang sumuhot. Nang malampasan na namin yung bahagi ng daan kung saan namin nakitang lumusot yung hayop na iyon,
ay nagmadali kami ng kapatid ko. At nang nakakalayo na kami, ay bigla naming narinig yung malakas na huni. Pero hindi rin ako sigurado kung yung nakita ba namin ang siyang lumilikha ng tunog na iyon. Pero kakaiba din kasi yung paghuni nito. Panay ang lingon namin sa aming likuran. Di nagtagal ay may biglang bumulusok pa itaas mula doon sa masukal na bahagi sa ibaba ng daan. Para kasing bangin yung gilid ng daan na punong-puno ng iba't ibang uri ng halaman at mga puno. Dahil doon ay napasunod talaga at napako ang aming paningin sa biglang lumipad na iyon. Ang lapad ng pakpak noon at parang katulad sa uwak na nakakita ng patay na nagpapaikot-ikot ito sa itaas. Ang nakakapagtaka pa, parang hindi ito kasing hugis ng ibon. Maya-maya pa ay mas lalo ng dumilim. Kaya may halong takbo na yung ginagawa namin ng kapatid ko. Nang malapit na kami sa bahay, ay doon pa lang kami medyo nakahinga ng maluwag ng aking kapatid. At hindi pa po dyan nagtapos yung mga karanasan ko, Sir Bibi. Nung nag-aaral na ako ng high school, ay nangupahan po ako malapit doon sa aming paaralan. Dahil napakalayo po noon sa amin. Wala kasing malapit na paaralan ng high school doon po sa aming baryo. Nagtatrabaho na noon ang tatay ko sa Batangas bilang isang karpintero sa isang construction company. May mga kasama ako na taga sa amin at mura lang noon yung mga paupahan doon sa bayan para sa mga nag-aaral. May mga bago akong naging kaibigan noon sa mga kaklase ko, sina Lore at Nelly. Minsan, nagyaya si Nelly sa kanila. Niyaya niya kami ni Lore dahil binyag daw ng kanyang pamangkin. At dahil sa araw iyon ng Sabado gaganapin, kung kaya, nagpaalam na lang ako at nakisuyo dun sa kasama ko sa boarding house na taga sa amin, na sabihin sa mga magulang ko na Sabado na ako ng hapon makakauwi. Bali iyon yung unang pagkakataon na makakarating ako sa kanila. Kaya medyo excited din ako noong mga oras na iyon. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan namin, ay sa harapan na lang kami ng aming paaralan nagkita-kita. Mga nagbo-board lang din kasi sila malapit doon. At nang magkita na kami, ay agad na kaming umalis. Masaya naman yung naging biyahe namin. Nang dumating kami kanila Nelly, ay naabutan naming abalang-abala ang mga taong naroon. At napansin ko napakarami nilang handa. Hindi na kami sumama pa sa chapel at nagpaiwan na lang kami. Nang makabalik na sila, ay nagsimula na ang kainan. Nabusog talaga ako sa dami ng nakain. Kaya hindi talaga sumagi sa isipan ko ang anumang masama at negatibong bagay. Kahit saan ko kasi ibalik ang aking paningin, ay puro kasiyahan ang nakikita ko. Lahat ng naandoon ay pawang masasaya. Hanggang sa nagdesisyon na kami ni Lorraine na magpaalam na. Mag-aalas 2 na noon ng hapon. Pero pilit nila kaming kinukumbinsi na kinabukasan na lang umuwi. Doon na lang daw kami matulog. Marami daw kasing ikinukwento si Nelly sa kanila tungkol sa amin ni Lorraine. Hindi ko naman binigyan iyon ng masamang pakahulugan. Naisip kong marahil ay ganun lang talaga sila
mag-estima ng kanilang mga bisita. Pero si Lorraine ay panay na ang pilit sa akin at sinasabing may napapansin daw siyang mga tao na naroon na panay ang titig sa kanya at hindi umano maganda ang kanyang kutob dahil ang sasama umano nila makatingin na para bang mangangain ng tao at kailangan na daw niyang makauwi. Kaya sinabi ko sa kanyang ako rin naman ay inaasahan na sa amin na makakauwi ng hapon noong araw na iyon. Pero dahil sa mapili ang mga magulang at mga kaanak ni Nelly, kung kaya hindi na kami nakauwi at napilitang doon na matulog. Kaya nakisabay na lang kami sa kasiyahang itinadaos nila. Nang magsimula ng mag-uwian ang mga tao, ay niyaya na kami ni Nelly sa isang silid kung saan kami matutulog ni Lorraine. Sinabi niya sa aming magpahinga na kami. Kanya ding itinuro kung nasaan ang banyo upang makapaghilamos na muna kami at makapaglinis ng katawan para mapreskuhan. Sinabi niya sa amin tutulong na muna siyang maglikpit doon sa labas at pagkatapos ay sa kanya kami babalikan. Dahil sa pagod, sandali pa lang akong nahihiga ay nakatulog na ako kaagad. Hindi ko na rin namalayan ang pagpasok muli ni Nelly sa kwarto para tabihan kami. Basta ang natatandaan ko nang magising ako ng mga madaling araw ay may naaninagan akong mayroong nakasampa doon sa may bintana na nakatalikod sa amin. Nakatirik ang mga buhok nito at sa pagkakatingin ko ay parang tila mas mahaba ng bahagya yung kanyang braso at kamay kumpara sa karaniwan. Dahil sa takot ay hindi talaga ako umimik. Hanggang sa tumalon iyon ay sinikap kong wag kumilos nang hindi niya ako mapansin. Doon ko napagtanto ang mga sinabi sa akin ni Lorraine tungkol sa masama niyang kutob. Bumalik sa aking alaala yung mga dati kong karanasan tungkol sa aswang na lalong nagpakaba ng gusto sa akin. Bigla kasing naglaro sa isipan ko na paano nga kung aswang ang mga taga roon? Paano na kung aswang nga sila Nelly? Kaya agad kong naisip na kailangan naming makatakas. Pagbaling ko upang gisingin si Lorraine ay nagulat ako nang si Nelly ang nandoon at wala si Lorraine. Lalo akong kinabahan kung baka napaano na si Lorraine. Ginising ko si Nelly at tinanap ko sa kanya si Lorraine. Nakiusap ako sa kanya na wag nila akong saktan at maawa sila sa akin. Tila nagulat naman si Nelly at sinabing ano raw ang mga pinagsasabi ko. Hanggang sa pinuntahan na rin kami ng kanyang mga magulang at kapatid. Sinabi ng nanay ni Nelly na nauna nang umalis ang kaibigan namin. Hindi na raw siguro napigilan pa nito ang kanyang sarili at kailangang maisagawa ang nasa. At ipinakita nito yung botelya sa amin na mababakas pa yung pag-awas. Sa probinsya namin ay alam na kung ano ang ibig sabihin noon. Kahit kasi sa bahay ay mayroon kaming langis na ganon. Sabi ng nanay ni Nelly, pagdating pa lang daw namin ay panay na ang kulo ng langis. Kaya alam na raw nilang mayroon silang aswang na bisita. At dahil sa hindi umano iyon tumigil sa kanyang pagkulo, ay malinaw na raw na kaming dalawa o isa sa amin ni Lorraine ang aswang.
kaya nakikiramdam lang daw sila sa kabilang silid. Noong una ay parang hindi pa namin matanggap na may lahing aswang pala ang kaibigan namin na si Lorraine. Pagdating ng araw ng Lunes ay hindi na pumasok pa sa aming paaralan si Lorraine. At bago matapos ang isang linggo ay nabalitaan naming lumipat na ito ng paaralan. Ipinagtaka ng aming mga guro at kamag-aral ang biglaang paglipat na iyon ni Lorraine. At dahil sa kami ang kaibigan nito, kung kaya kami ni Nelly ang madalas nilang tanungin, na sinasabi na lang namin wala rin kaming ideya kung bakit ito lumipat. Sinasabi namin wala naman itong naikukwento na may balak palang lumipat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.